magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sabi ng awit ng choir, we are told to act with justice. We are told to love sincerely. We are told to serve one another. May dadagdag po ako. We are told to love one another. To walk humbly with God. Kayo po yung manalangin. O Diyos ng pag-ibig, kami po, Panginoon, ay nagpupuri ng pagpasalamat sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat, O Diyos, sa umagang ito na ako ay bigyan mo ng pagkakataon na magpahayag ng iyong mga salita sa umagang ito. Hinihiling mo po, O Diyos, sa iyong banal na Espiritu na samahan mo po ang iyong anak na itinayo mo rito, Panginoon. Wala po ako magagawa kung wala ka sa akin. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang bawat puso na narito, na naway tatanggapin mo, Panginoon, ay yung mga salita na naaayon sa kanilang kalooban. Alisin mo po lahat ang mga balakid na nasa aming kalagitnaan upang kami po ay makapaglingkod sa inyo na may kalayaan. Binabalik ko po, O Diyos, ang papuri at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Amen. Ano ang ibig sabihin ng pag-ibig sa ating mga kapatid? Para sa atin, ang pag-ibig ay love is an evidence of salvation. Mula lumikhain ang Diyos, ang sanlibutan, ay narito na ang pag-ibig ng Diyos. Kung babalikan po natin, mga kapatid, ang kasaysayan ng mundo na ating kinagagalawan, marahil tayo ay magtataka kung bakit ang Diyos ay nilikha niya ang mundo. Ang Diyos ay nilikha niya ang mundo dahil may magandang layunin sa mundo ito. Lalong higit na may magandang layunin sa bawat isa sa ating mga kapatid. Linikha niya lahat ang mga bagay na nasa atin. Linilikha niya tayo bilang kawalis niya. Bagamat tayo ay nagkasala, tayo ay naihiwalay at nasira ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit sa kabila ng ating mga kasalanan, ay minahal pa rin tayo ng Diyos, mga kapatid. Gumawa ng paraan upang ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos ay maibalik para magkaroon ng peace and restoration. Napakagandang pakinggan, hindi po ba, mga kapatid? Peace and restoration. Sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito ay mapapatunayan po natin sa John 3:16. Pakita ka, mga kapatid. For God so loved the world, He gave His begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Totoo yan, mga kapatid. Dahil kay Kristo Jesus, lahat tayo ay napatawad at nailapit tayo sa Diyos. At tayong lahat ay napabilang sa pamilya ng Diyos. Ito ay matatagpuan sa 1 John chapter 5, verse 1, 1 John chapter 3, verse 1 and 2. Pakibasa na lang po. Ang
Panginoong Yesus ay binigyan niya tayo ng magandang halimbawa. Binigyan niya ang kanyang mga alagad ng magandang halimbawa. Bago niya itinatag o inuutos ang bagong utos, a new commandment. Ano ang bagong utos na ito, mga kapatid? Love one another. Kasi mahirap tayo eh. Dapat malakas yun. Nung tayo mga bata pa, pag nasa Sunday school tayo, yan ang laging nire-recite ng mga bata sa Sunday school. Pag nagbigay sila ng memory verse, God is love, love one another, Jesus will, yung mga very short na verse. Kaya dapat, tayo mga matatanda na, lakasan po natin ang pagsabi ng love one another. Yung matanda na. Si Jesus ay inilalarawan niya ang kanyang dakilang pag-ibig at naisagawa niya ang kahulugan ng tamang kahulugan ng pag-ibig sa pamamagitan ng paghugas niya ng mga paa sa kanyang mga alagad sa panahon ng Passover, kaya Pascua sa Tagalog. Ipinakita niya dito na mayroon siyang kababaang loob. Mayroon siyang tapat na pag-ibig sa kanyang mga alagad. At kasama rin po tayo dito, mga kapatid, ang pag-ibig nito. If we want to know the source of love, we look to God. And if we want to see the expression of love, we look to Jesus. And if we want to know God, we practice love. Dapat ipamuhay natin ang pag-ibig. Mga kapatid, tayo ay mag-ibigan. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Amen. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Ang sakit naman. Marami pong kaparaanan upang maipakita natin na tayo ay umiibig sa Diyos at umiibig sa kapwa. Sa ating paghahanap ng panibagong employer, dito po nakikita ang pag-ibig sa kapwa. Dahil karamihan dito sa church ay may malasakit sila sa akin habang ako ay naghahanap ng panibagong employer. May isang kapatid dito sa MIT na tinawagan siya. At dahil sa pag-ibig ng kapatid na ito sa kanyang kapatiran, ay sinarating niya sa akin. Kasi kung wala yung pag-ibig doon, hindi niya yung magawang iparating sa akin. Dahil sabi ko, ano yan tumatawag ate? Sabi ko naman sa kanya. Iwan, masasagutin mo. Sinagot ko ito. At nakita ko doon mga kapatid ang ibig sabihin na may pag-ibig sa kapwa. At tuwing ako ay pagkatapos ng interview, may padalat na ako dyan sa church. Sabi nga, kumain ka naman. Hindi ka kumain. O sige, kumain ka na. Yan po ang nagpapatunay na may pag-ibig tayo sa kapwa. At pagkatapos kong magpa-interview, mga kaibigan ko ay nagsitawag, kumusta po ang aking interview. Sabi ko naman, sa awa ng Diyos, nagustuhan nila ang kantorin ko. Dahil po doon po ako nagustuhan. Sabi nga, where did you learn your country? Sabi nga, in the market, ma'am. Tapos sabi niya, how do you love the elderly? Sabi niya sa akin. Sabi ko naman, hindi ko po may papaliwanag sa inyo, madam, kung paano po mamahalin ang mga matatanda. Walang gano'n lang yung Cantonese ba rin? Marami pong kaparaanan mga kapatid kung paano natin maisasagawa ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Tulad ng pagtulong, pagbibigay
pagbibigay, pagpapalakas sa mga nanghihinang pangangatawan o kaya naglalamig sa ating kapatiran dito sa church. At isa pa, mga kapatid, yung pagpapaalalahanan, kailangan po natin yun. Dahil kung ang bata ang nagsalita ng masama, sabi natin, don't say that, bad yan. Pero pag maganda ang nagsabi sa atin dito, hindi natin kaya awatin, bakit ganon? Kailangan po, pag narinig po natin o kaya nakita natin ang isang kapatid na iba na ang ginagawa o iba na ang pinagsasabi, sabihin natin, bad yan. Para makauhan, di ba? Sabi mo ba, bad yan, manang? At tulad ko, kasi pag kumanta ako, mababa ang tunog. Nasa alto part. Pero pag nagsalita, nasa soprano 1. Kaya sabi yung akong kaibigan, sabi niya, kapatid, ayusin mo ang iyong pananalita. Sabi niya gano'n. Isa kang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos, maayos ka pa naman manalangin. Sabi niya gano'n, buo pa naman din ang iyong busig at matunog. Sabi niya gano'n. Instead na masaktan ako kapatid, hindi, nagpasalamat ako sa kanya. Dahil hindi ko alam na hindi ko pala maganda ang mga gawain yun. Sabi ko sa kanya, salamat naman at napagsasabihan mo ako. Diyan ako napamahal sa'yo bilang kaibigan. Amen. To know God is to love others. Love is an evidence of salvation. Dahil sinasabi niya sa banal ng kasulatan na kung anong ginawa natin sa kapwa ay ginawa na rin natin sa Diyos. Kung mayroon man sa atin na hindi magagawa ibigin ang kapwa natin, ay inilalarawan niya na hindi siya umiibig sa Diyos. Dahil nakasulat sa banal na kasulatan sa unang Juan, chapter 4, verse 2, ang nagsasabing iniibig niya ang Diyos at napupot naman siya sa kanyang kaibigan, sa kanyang kaklase, sa kanyang kapwa ay sinungaling. Sa Bible commentary, ako rin yung pagkabigkas ko, sabi niya doon, he is a criminal. Kahit pala hindi ka nang nakakatay ng tao, Criminal. pag nasuot ka sa iyong kaibigan, ay matatawag ng criminal. Di ba nakakatakot yun? Oo naman. Doon sa mabibilang ko. Dahil ang binibig sa Diyos ay dapat din natin ibigin ang ating kapatiran. Unawain natin siya, kahit mataas ang kanyang busik, nandun pa rin yung pag-unawa natin. Thank you. Kung ang bawat puso na narito ay may pag-ibig sa ating puso, ibig sabihin ay nalalaman ang banal ng Espiritu ng Diyos. Dito na, kaganda na po. Dahil ang pag-ibig ang unang bunga ng Espiritu. So ay matatagpuan sa Galatians chapter 5, verse 22. Ang una doon, ang bunga ng Espiritu ay love. Hindi ka pwedeng magalak kung walang love. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kapayapaan kung walang love. Kaya kailangan, pag mayroon ka sa susunod, dapat mauuna yung love. Para walang mahulog. Dahil ang pag-ibig ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Naniniwala ako na ang salitang pag-ibig ay mabisa at punong-puno ng magandang kahulugan at pagpapala ng Diyos. Ang salitang pag-ibig ay makapangyarihan kung ito ay ilalagay po natin sa ating mga puso. Magagawa po natin magsakripisyo. Magagawa natin magpagbaba. Kung may pag-ibig tayo sa ating mga puso. Ang pag-ibig ay katulad ito na ang ating binibigkas
is good all the time. God is good all the time. Dahil kung may God is good all the time, nandun na ang pag-ibig. Walang hihigit pa sa pag-ibig ng Diyos. Na ibinigay niya ng isang taong nag-alay sa kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Nandito sa ating teksto, sa verse 14, kung kayo'y mga kaibigan ko, tutuparin ninyo ang ating mga utos. Napakapalad natin mga kapatid, na tayo'y tinawag niya bilang kaibigan, bilang anak. Napakagandang pakinggan, nagpapalakas sa ating nangihinang espiritual na pamumuhay. Kung napapagod tayo, kakanta lang tayo ng love is very patient, very kind, di ba? At kung tayo naman ay namumroblema, kakanta lang tayo ng shelter will God, di ba? Dahil si Jesus ang tunay na kaibigan, hindi kanya pwedeng ipinto kay ba? Dahil kung lagi niyang sinasabi sa'yo, ay isa, magpakalatag ka. Huwag kang mag-alala. Yan ang laging sinasabi ng Panginoon. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. I am with you always. Lagi naman ang sinasabi ng ating Panginoon. Ito ay matatagpuan sa Matthew chapter 28, verse 2. I am with you always. Ang Diyos ay piniling niya tayo upang tayo ay mag-save ng magandang balita sa lahat ng tao. We are called to love tenderly. We are called to serve one another. And we are called to love one another. Makita sana sa ating buhay na may Kristo. Maging ganap tayo bilang ilaw ng sanlibutan. Sikapin natin na ipabuhay ang salitang love one another. Alalahanin natin mga kapatid na we are here for Christ's ambassadors. Ito ay tatagpuan sa 2 Corinthians 5:20. Noong panahon ni Paul, si President George W. Bush, isa siya sa pinakaunang peace ambassador inside the world. Natandaan pa natin yun? At sinabi pa dito sa Mark chapter 9 verse 20, live in peace in one another. Instead na lumayo ka, makipagkasunduan. Kung ang bawat puso na narito ay may mga ugaling ganito, mga kapatid, ay lalong malulugot ang Diyos sa atin at lalong mapapurihan ang kanyang kadakilaan sa mundo ito. Dahil tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Naniniwala ba kayo na kung anuman ang ating hilingin sa Panginoon ay pagkakaloob niya? Amen! Ito ay isang testimonyo ng ating buhay. Ito po ang kaunang pagkakataon na ako ay makapagpahayag ng banal na kasulatan mula nang ako ay nagtapos ng lead speaking dito sa 9:30 kasi lagi ako sa Ilocano sa 3 o'clock worship service. Kaya sabi ko, Lord, naway maranasan mo rin makapagpahayag ng iyong mga salita sa Filipino community. Hindi naman maraming Pilipino. Para maranasan ko naman po Panginoon at mabawasan ang aking nervyos pag maraming tao.
At yun po ay pinupad ng Panginoon. Sabi niya, maghintay ka lang, kinakalan niya ka naman. Kaya itong taon na ito mga kapatid ay nararamdaman ko ang pagtawag ng Panginoon na ako ay lalagay dito sa Naintarke. Kaya yung ibang may speaking, maghintay din kayo. Nagtatago nga yung iba. Dahil ang Diyos ay pagkakalog niya sa atin kung ano man ang ating kahilingan. Ito ay isang pangako sa mga tunay na sumusunod na katulad natin. Dahil ang gusto ng Panginoon ay tayo ay sumunod. Pumailalim po tayo sa Kanya. Panghawakan natin ang Kanyang mga pangako. Mananatili po tayo sa Kanya. The only way to enjoy the benefits of God's promises is to obey Him. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi nagmamaling ang Kanyang pag-ibig sa atin. Maging anuman ang sitwasyon sa buhay, nariyan ang Diyos, lumapit ka lang. Laging nagbihintay na ikaw ay magbalik loob. Huwag po natin sasabihin at saka na lang ako mag-commit pag wala akong utang sa bangko. Hindi po yun. Kahit anumang sitwasyon, nasa kahirapan man tayo, o tayo nasa kayamanan. Tama ba yun? Ay dapat tayo ay maglingkod sa Diyos. Saan man tayo pumagawa mga kapatid ay nandiyan ang Diyos. Kung tayo ay nalulungkot, nariyan siya. Kung tayo ay umiiyak, nariyan siya. Kung tayo ay nakikirapan, nariyan pa rin siya. Kahit hindi natin siya papansinin, nakakalimutan natin manalangin, nakakalimutan po namin pumunta sa church, ay nariyan pa rin siya. Naghihintay kung kailan mo siya papansinin. Hindi siya nagre-reklamo. Kahit malit ka. Hindi tayo nag-isa. Magtiwala tayo sa Kanya kung paano niya inibig ang mga ibon, ang mga damo sa paran ay mas higit kang mahalaga, kapatid, kaysa sa mga damo, lakla, ibon. Hindi direkto ito ay matatagpuan sa Matthew 6. Pagkakala niyo ay nasa Matthew 6 yun, mga kapatid. Amen! Pagkakaloob niya lahat ang ating pangangailangan. Isinasaayos niya ang ating magulong buhay. Itinutuloy niya ang ating buhay. Magtapat tayo sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Dahil yan ang nais ng Diyos sa ating buhay. Magpakumbaba, mag-ibigan, tulad ng ating pag-ibig sa Diyos. Ito ay isang testimony muli. Mahaba pa naman. Noong nakapuntan ng Diyos, pray, sabi ko sa aking boss sa worship, huwag kang magagalit, friend. Sabi ko, friend, pwede ba ako ang mag-liturgy sa 3rd Sunday of May? Sabi ko sa kanya, ay tapos na po, friend, ang schedule. Kasi po, anniversary po namin ang aking asawa sa May 15. Sabi niya, tapos na po, friend. Sabi niya, sabi ko naman, wala. Yun pala, may inilaan ng Diyos sa akin sa umanak sa araw na ito. Itatay yung palala niya ako din sa lugar na ito.
Ako'y nagpapasalamat dahil ito ang regalo ng Diyos sa aming mag-asawa na ako ay makapagpahayag ng mensahe sa kongregasyon na ito. Speaker. Kami po ay 18 years na kami. Bagamat napakaraming suliranin, napakaraming problema, hindi na po mabilang. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil naabot po namin ang ika-18 anibersaryo ng aming nakal. Dahil naniniwala po ako mga kapatid na ang pag-ibig ng Diyos ang nasa amin. Dahil kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa aming mag-asawa, ay wala na po kami. Hindi lang po kayo ang nakaranas ng maraming problema. Ako rin, mas marami pa hanggang ngayon. Kaya tayo ay magpatuloy sa maglingkod. Amen. Susunod ko lamang tayo ay pagkakaloob niya ang ating kalilingan. Pagkakaloob niya ang ating pangangailangan. I-commit po natin ang ating buhay, ang ating mga suliranin sa Diyos. May katubunan niya mga kapatid. Magpatuloy po lamang tayo para magkaroon po tayo ng victorious life kung hindi po tayo hihiwalay sa Diyos. Sa ngayon, ano ang itutulong natin sa Diyos sa mga mensahe na ating narinig sa umaga nito? Tayo ba'y hanggang sumunod sa mga bagong utos, sa bagong utos na inuutos ng ating Panginoong Hesus? Sa pangalan ng Ama, at ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Amen.